It's a non-stop activity for them. Kita mo yung iba nag-aaway, parang nagsusuntukan, nagtutulakan. No? It looks like a helmet with spikes. Ganon yung description niya. Oh, ayun. Wow. Sa Samal Island, matatagpuan ang isang kuweba na nagbabahay ng milyong-milyong paniki. Ang Montfort Cave. Kasama ko si Paul Carino, eksperto sa mga mamal, partikular ang mga paniki. Hindi na rin siya bago pagdating sa pag-aaral sa bats ng Montfort Cave. Matagal niya nang pinag-aaralan ng habitat and ecosystem of the whole Montfort Cave and the bats that live in there. Pagdating namin sa Montfort Cave, sumalubong sa amin ang maingay na huni. Kitang-kita rin ang malawak na dingding na puno ng paniki. Kaya hindi tayo masyadong makalapit dito sa loob nitong kuweba na to. Dito lang tayo sa bukana kasi if you notice, punong-puno ng mga bats yung walls ng kuweba. At the closer that we get, mas nadidisturb natin. Pero if you notice, yung kabuuan nitong cave, hindi lang dito sa bukana, kundi hanggang dun sa dulo. All the walls are occupied by the bats. Ang paniki ng Montfort Cave, tinatawag na Geoffrey Rousset fruit bats. Fruit eating o prutas ang kinakain ng mga paniki. Nakikita sila sa buong Pilipinas at sa Southeast Asia. Pero dito sa Montfort Cave, ang pinakamaraming kumpulan ng kanilang species. Noong 2006, halos 2 milyong paniki ang naitala sa kuweba. Kaya nakapasok ang Montfort Cave sa Guinness Book of World Records. So ito na marahil siguro yung pinakamalapit na distansya na pwede kong ilapit dito sa mga bats. As you can notice, habang lumalapit tayo, yung iba sa kanila lumilipad pagpalayo sa atin. Iniiwasan natin yung ma-disturb sila. Most of them are resting. Ang ibang paniki ay bala naman sa grooming o paglilinis ng kanilang katawan. It's a non-stop activity for them. Kahit parang kang nasa isang mall na ang daming punong-punong tao, na ang daming ginagawa, may kanya-kanya silang ginagawa. Katulad ng paniking ito na para bang kating-kating kamutin ang likod niya. We also observe the hierarchy. Nasa taas, nandito na yung mga males, no? The more dominant ones, and then hanggang may succession sa bottom. Itong Montfort Cave, talagang napatunayan namin na talagang it's a place kung saan talagang nag-mate, nagtatalik talaga yung mga bats. Nakunan din namin ng isang buntis na paniki. Patunay na patuloy na dumadami ang mga paniki sa Montfort Cave. Kumpara noong dati kong pagbisita, napansin kong nasa labas na ng kuweba ang ilang paniki. Para bang masikip na ang kuweba sa dami nila. Kung mapapansin nyo, yung iba sa mga bats na nakikita natin dito, halos parang nakikipag-away sa pwesto na kinalalagyan nila. Makita mo yung iba nag-aaway, parang nagsusuntukan, nagtutulakan. No? Kahit nakatiwarik sila, you will notice them. Ang pagdami rin ng paniki ang dahilan kung bakit hindi na pinahihintulutan ang pagpasok ng tao sa kuweba. Kung dati nakapasok tayo dito sa loob dahil may kasama tayong expert and mayroon tayong gears na susuot. We were well prepared. But today, we're not allowed to go inside. Dito lang tayo sa bukana dahil mas marami ng bats ngayon ang nag-o-occupy hanggang dito na mismo sa labas. Dahil sa siksikan na sila sa loob at wala na silang roostingan kung makapagkapitan, lumalabas na sila dito kahit sa may maliwanag na parte ng kuweba. Kung halos 2 milyon ang mga paniki sa Montfort noon, tingin ni Sir Paul ay dumoble na ito makalipas ang 10 taon. Bakit sila nandito lahat?
they took refuge dito. They're safe. All of them are comfortable. May 3 butas ang Montfort Cave at lahat pinamamahayan na ng mga paniki. Ito yung pangatlong sinkhole natin, no? So, continuous to. Gaano ba kahaba ito mula dun sa unang kuweba? And every 50 meters or 25 meters may makikita yung sinkhole. Okay. So ibig sabihin, this is a continuous chunk of the tunnel ng cave papunta dun sa main entrance. Okay. May nararamdaman ako dito na parang nag-i-emit ng heat coming from the hole. Yes. Ano yan? Ito yung normal temperature inside, Okay. which from 21 to 23 degrees Okay. Celsius. Ito yung tamang-tama for bats to survive. Ayon kay Sir Paul, komportable ang mga paniki sa kuweba kaya nakakapagparami sila. Pero ang pagdagdag ng bilang ng mga paniki ay parang pangamba kay Ma'am Norma. Ma'am Norma is the owner of the Montfort Cave at yung tagapangalaga ng mga bats. According to her, mas dumadami pa yung bilang ng mga bats na pumupunta doon, which worries her. So if we can use artificial man-made caves, hopefully, and I'm sure the bats will transfer, ma-relieve ang congestion. Milyong-milyon ang mga Geoffrey Rosette fruit bats na nasa Montfort Cave. Sa patuloy na pagdami nila, parang kulang na ang espasyo ng kuweba para sa kanilang lahat. Kaya naisip ni Ma'am Norma, ang may-ari ng lugar, na magpatayo ng artipisyal na kuweba para malipatan ng ibang paniki. Tinaguriang Cave Island ang samal dahil sa dami ng kuweba sa isla. Kasama si Sir Paul na eksperto sa mga paniki, una naming pinuntahan ang Twin Caves. So ready na yung ating gear at saka yung mga ilaw natin, meron na tayong dala. Pasok na tayo sa kuweba. Why don't we just examine the other caves around and see if they are good alternative para gawing tirahan itong mga bats na ito. Kumpara lang sa Montfort Cave, dito talagang separated sila, no? Pero hindi lang paniki ang nakita namin sa loob. Ito yung isa sa mga indicators na merong activities kagaya ng pagka-harvest ng guano. Kaya yung ibang paniki wala na, kung konti lang natira dahil siguro nadi-disturb yun sa pagka-harvest. Pero ayon sa kagawad, bawal na ang pagkuha ng guano sa kuweba. Ito po bang kuweba na ito ay kumbaga classified as protected na? Protected area po, sir. Okay. Gaano na katagal po? Ito, sir. Siguro, sir, mga 3 years pa, sir. 3 years na. Hindi namin ito napasukan ng guano. Pagpasok pa namin sa loob, maraming paniki ang tumambad sa amin. Ayon kay Sir Paul, nanggaling na siya sa kuwebang ito 3 taon na ang nakararaan. Napansin niyang dumadami ang mga paniki sa loob. Pero mukhang hindi ligtas ang mga paniki rito. Marami pa rin mga insectivorous bats dito. So very useful sila sa Control pag-control ng mga peste sa ating farmland. And diseases also, like malaria and dengue. Oh yes, definitely. Kasi in 1 hour, 600 mosquitoes yung makakain ng isang maliit. Isang Na maliit. gano'n nakalaki na mga paniki. Would it be possible for the other bats from Montfort to come back here and roost in this area? Posible kasi meron tayong bat stains doon sa labas. So dito, masyadong mababa to for the rosette fruit bats. So possibly doon sa may mga Sa buka na, bat stains, yung mataas. doon sila posibleng Ano lang ang kailangan gawin, sir? Para protektahan lang. Gaano kalayo itong kuweba na ito sa Montfort? Galing sa Montfort, mga siguro, sir, mga half kilometer or more. Okay, so malapit lang, sir. Kung sakali, pwede rin itong tirahan. Pero mukhang hindi ligtas ang mga paniki rito. So kasi parang merong erosion na nangyayari. Yan, nag-chip off. And then na-expose yung dating mga shells niya, yung mga fossils. If you look at the ceiling, ang daming shells na nandito. These were the shells way before na pa ito. Submerged pa itong isla ito sa tubig. Hindi na kami nagtagal sa loob dahil delikado. Samantalang ang isa pang kuweba ay maliit ang butas. Naalala ko ang isang abandonadong tunnel sa Iligan
na pinamahayan ng maraming paniki. Ayon kay Sir Paul, nangyayari talaga ang ganito. Conducive siya dahil sa temperatura na nandoon, pwedeng-pwede sa kanilang existence. Tsaka yung lush vegetation sa taas. Siguro. And then tsaka may tubig na flowing. Pag may protection, may pagkain na safe doon sa kanila na doon sila maninirahan, available yung food around. So, ayun, pwede na mag-habitate sa isang ganong klaseng man-made na cano. So upon visiting and going around Samal Island, we visited 3 possible potential caves na pwede paglipatan ng mga Adjacent dito sa man. na malapit lang dito sa Montfort Caves. No? Isa lang sa kanila talaga yung pinaka-posibleng tirahan which is yung Twin Caves. The other 2, hindi natin makita ng potential. Of course, it's not just the bats who will decide. It's also with the help of the community. Kasi kung hindi nila gagawin conducive ito for the bats, they will not move in. Kung tutuusin, maaaring mabuhay ang mga paniki kahit sa artipisyal na kuweba. Basta protektado sila. Pero mas mainam pa rin kung sa natural na tahanan sila nakatira. So sa ngayon, madami pa tayong mga questions, madami pa tayong katanungan rather than answers. Pero isa ang pinakasigurado tayo. Kailangan natin gumawa ng aksyon ngayon at yun ay ang protektahan yung mga posibleng kuweba na pwede nilang panirahan in the future. Sa mga baklad na ito, aksidenteng natatrap ang mga barangkas. Isang uri ng laman dagat na may taglay ng mga sipit at tusok sa katawan. Isa sila sa pinakamatandang uri ng alimango sa buong mundo. Pero ngayon, may banta raw sa populasyon ng mga nilalang na nasa mundo na bago pa man dumating ang mga tao. Nandito tayo sa Palawan dahil may nahuli isang kakaibang hayop. Tinatawag nilang barangkas ito, no? Nahuli dun sa baklad. So tignan natin. Kayo po si Kuya Randy. Opo, sir. Samahan niyo po kami dun sa nahuling barangkas. Isa si Randy sa mga mangingisda na madalas makaengkwentro ng mga barangkas sa kanyang baklad. Inaano niya yung mga ganyan. Wala kang makakain dyan, di ba? Walang laman yan masyado. Excited ako dahil I've never seen this barangkas na ito na buhay. Makalipas ang 20 minutong paglalakad, So ito, no, naabot na natin yung pasukan ng baklad. 3 partition pala ito. Okay, so we're in the second chamber. Ayun siya po, sir. Oh, ayun. Wow! Ayun, oh. Nung nahawakan ni Kuya Randy yung barangkas para ipakita sa amin, linabas niya sa baklad, talagang amazed ako dahil it looks like a helmet with spikes. Ganon yung description niya. Galing, oh, parang helmet. Tingnan niyo yan. Oops. Delikado ba yan? First time ko makahawak ng barangkas, ano? Delikado daw makatusok ito. O yan, oh. Grabe. Yan ang defense siguro niya. hindi kasama ang mga barangkas sa mga lamang dagat na target hulihin ni na Randy gamit ang baklad. Pero hindi raw talaga naiiwasang matrap sila sa loob nito. Pag high tide po kasi, sumasama rin sila sa agos ng pasok tubig. po. Tapos pag low tide po, doon na sila natatrap sa baklad. Ang mga horseshoe crab na mas kilala ng mga tao rito na barangkas. Naitala na ang lahi mahigit 200 milyong taon ang nakararaan. Kaya naman, ang itsura nila, malaki ang pagkakaiba sa mga karaniwang alimangong kilala natin. Kung isipin nyo kung gaano katigas ang baon nito, para talaga siyang helmet. And look at that, oh. Meron siyang pansipit din sa harap. So all in all, it's around 12, ano? Meron siyang mga segment dito. Bukod sa mga sipit at matigas na katawan ng barangkas, umagaw ng atensyon ko ang kanilang buntot. Kalas din pala yung buntot niya. Pag tumama yan sa inyo yung buntot na yan, meron siyang mga parang lagari. Oh. So delikado. Tas matulis din ito. Para siyang kasing tigas ng kahoy.
Pag ginanito ko, hindi siya masyadong nakakasugat. Pero pag inatras ko ng ganon, sigurado hiwa yung balat mo dito. Habang patuloy kong ini-examine ang barangkas, hindi na uubos ang nadidiskubre ko tungkol sa kanya. You see that, huh? And these are the gills. Amazing. It's something different, you know. Nakahanap na rin tayo ng horseshoe crab and buhay siya. I'm sure napaka-konti pa ng pag-aaral dito. So kukuha natin ng sukat ito mga to, ha. I-record ko. .5. Pero kahit halos araw-araw daw na may natatrap na barangkas, hindi naman daw ito nagiging problema sa kanila. Minsan po sa isang araw, minsan tag-apat po yan sila dito. Bali, partner sila. Anong silbi ng barangkas sa inyo? Wala naman po, sir. Pero ang nilalang na akala ng mga residente ay walang pakinabang, malaki raw ang papel sa ilalim ng dagat. They help us to clean the sediments, diba? By turning it upside down, by filtering stuff out. It's not something you would immediately notice. Like all organisms have a role, but on the long run, maybe we have higher sedimentation. Dahil ang mga horseshoe crab ay nagtataglay ng dugo na may malakas na depensa laban sa mga bakterya at impeksyon. Ginagamit ng mga pharmaceutical companies sa Amerika ang kanilang dugo para masiguradong walang bakterya na kakapit sa kanilang mga produktong medikal tulad ng syringe, karayom, swero at maging mga gamot na tinuturok sa tao. Sa Pilipinas, unti-unti na raw kumakaunti ang kanilang bilang sa paglipas ng panahon. What's really threatening the species is the conversion of the nursing and breeding beaches, because a lot of the beaches are converted, setting baklad, private property, beach resorts. They have been on Earth a million years, but now they are getting less. Wow, look at this! Ang cute, ano? Pero maliit pa lang siya, pero sinlaki na ng palad ko, ang laki nito. And meron siyang 3 rows of tinik or spine. Doon ko nakita yung difference niya doon sa malaki. Parang indication din siya ng nagpaparami na rin sila. Despite ng mga threats kasi may mga malilit pa. Si Kuya Randy, pakakawalan niya na yung barangkas or yung horseshoe crab. Papunta na yun sa malalim. Alright, horseshoe crab, let's see how you move. Natutuwa naman ako na kahit na may mga threat sa barangkas, yung katulad ni Kuya Randy na mga simpleng mangisda, pinipili na niyang pakawalan yung mga barangkas. Isa lang ang Palawan sa mga maswerteng probinsya kung saan matatagpuan ang horseshoe crab. Hindi pa man gaanong pamilyar ang mga residente sa importansya dala ng mga barangkas sa karagatan at maging sa medisina, isang mabuting hakbang na rin ang hindi pagpatay sa kanila sa lugar na ito para makatulong na hindi kumaunti ang kanilang populasyon. Ako si Doc Nielsen Donato. Ako si Doc Fred Stresio. Born to be wild. Wild.